Nako, heto na po mga karbi natin, tumestigo na kay BP Sara. Grabe to, magugulat ka dito, kapapasok lang, nagkagulo na sila. At totoo nga, nako yan po mga kababayan ang ating alamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga. Bago po natin simulan yan mga kababayan, pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. At eto nga mga kababayan, ito po yung post or pahayag ni Vice President Sara Duterte. Okay? Sabi niya po dito mga kababayan, and I think mag-a-agree po kayo dito kay BP Sara. Sabi niya po kasi dito, ang mga totoong magnanakaw hindi sa bangko pinapasok ang pera, correct? Kundi sa maleta. Ayan na. Sa maleta daw mga kababayan pinapasok ang ng mga magnanakaw. Ang tanong dito ngayon mga karbi natin, sino po ba yung mga namalitahan? Etong si Trilling namalitahan din na malita ba yun o sobre? Malita yarta yun ito yung $2 million, di ba? Yung iba pa dyan sa House of Representatives, di ba? Hindi po pinapasok yan sa bangko, kundi sa maleta po yan pinapasok. Okay? Ito pa po ang sabi ni Vice President Sara Duterte, habang lalong lumalalim ang paggamit at pag-aabuso ng administrasyon sa ating mga institusyon para sa politika, lalong na hahalata ang kanilang takot na managot. Ayan kung gaano katindi ang paninira sa akin, ganun din katindi ang katahimikan at takot nilang managot sa bilyong-bilyong pisong ninakaw, inilagay sa maleta at nilabas sa bansa. Correct, palakpakan po natin, no? Sapagkat itong mga hinayupak mga kaubayan, no, ay talagang tahimik po sila. Okay, tahimik po sila pagdating po sa flood control, mga scam, di ba, ghost project, mga korupsyon sa ating bansa, tahimik po sila. Pero pagdating po dito kay BP Sara, kahit bawal na at labag na po sa batas ang kanilang ginagawa, nako, hindi po sila mapigilan mga kababayan. As long as mayroon po silang nababayaran, namamalitahan, nako, continue pa rin po yan mga karibin natin. So ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Joanne, laban BP hanggang sa dulo. Ayan, sasamahan ka po namin. Okay? So, sabi po dito ni Ruben, under the law, Anti-Money Laundering Council cannot present testimony or compel a witness without a court order. Otherwise, it may face legal sanctions, including administrative or criminal liability. Paano ba yan? Yung bagong executive, yung bagong talaga, okay? Yung bagong talaga na executive director ng AMLAC, ganun po ang ginawa. Ibig bang sabihin nito mga kaubayan, lumabag siya? Okay? Lumabag po ba siya sa ating konstitusyon? Ay malamang. Yan po ang sabi dito ni Ruben L. Giling, no? So yan mga kaubayan, ito pa, sabi po dito, pwede palang malabag ang inyong data privacy kahit walang court order basta initan ka. Halimbawa, ako ay negosyante, withdrawin ko na ang mga pera ko sa bangko kung wala naman pala ngipin ang batas. Bank secrecy law. Correct. Nakakabahala yan sa mga nagninegosyo. Correct mga kaubayan, no? So, this is the best example, no? Kung kayo po ay mag-uusap-usap dyan sa Senado, dyan po sa House of Representatives about bank secrecy law, dapat itong legislative concern na ito, no? Ang dapat tinututukan ninyo, yung bank secrecy law. Gaano ba yan talaga ka-effective yung batas na ito? Kasi parang ngayon mga kaubayan, ang batas pong ito ay parang nilalabag na po at nilalapastanganan nitong mga hinayupak na mga congressman. Di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kaubayan? Kasi eto, gusto ko rin pong i-share ito mga karibin natin, no? Eto, lahat po kasi mga kaubayan ng mga nandyan ngayon sa House Justice Committee, no? Parang ito sabi po dito ni retired Brigadier General Orlando De Leon, factor defect
po yan, sina Ridon, De Lima at Trillanes dito sa Bicolandia. Ha? No return, no exchange. Sorry. Ano po ba? Eto, gusto ko lang pong i-emphasize ito mga kababayan. Ano po ba ang gusto niyang iparating sa atin? Ibig pong sabihin ito mga kababayan, no? Mga ano na ito, mga patapon na mga hinayupak na ito. Diba? Oh. Paano ko nasabing ganun po ang sitwasyon nila? Kasi tingnan mo yung composition, no? Yung composition ng House Committee on Justice ng House of Representatives. Si De Lima, si Ridon, tapos si Chua, no? Nandiyan din si Chua, di ba? Si Abante, si Luestro, yung chairman nila. Okay, tapos yung witness nila si Trillanes, sino pa yung isa? Yung kidnapper, si Madriaga. What is the common denominator sa kanilang lahat mga kababayan? So, sila pong lahat, mga karibin natin, ay may galit sa Duterte. Okay, may galit po sila sa Duterte. So what I'm trying to point out dito, talagang hindi po sila magiging patas. Okay? O sabihin natin si Trillanes, hindi talaga yan magiging patas. Paano kasi wala naman siya sa posisyon para maging patas, di ba? Paano po yung mga congressman na supposed to be na magiging unjust po sila? I mean, just, no? Okay? Magiging patas po sila sa kanilang mga pagdedesisyon. Okay? Hindi na. Bakit? Mga galit ito sa Duterte. Si De Lima, pinakulong ni former President Duterte. Si Ridon, tinanggal sa trabaho niya ni former President Duterte kasi naglalakwat siya sa ibang bansa gamit po ang tax ng taong bayan. Diba? Si Luestro, galit kay BP Sara. Bakit? May utang pa May utang pa na 8 million. Chairman nila yan ha. Hindi ba, nasaan na po ba yung context ng tawag dito? Yung mag-i-inhibit sana sila because personal interest, no? Mayroong term dyan hindi personal interest. Mayroon pong term dyan, nakalimutan ko lang. Pero nandito sa basta mga kababayan, no? Parang mayroon po silang personal interest sa kanilang pag-iimbestiga dyan, no? Before pa man makapag-conclude, no? Or before pa makapag-present ng mga evidence, their conclusion, mga kababayan, ay fix na to impeach BP Sara. Diba? So, mga walang kwenta yan, mga karibin natin. Ha? Bakit ni isa? Biruin nyo ito, ikwento ko lang mga kababayan. No? Biruin nyo, nagsalita si Congressman Paulo Marcoleta. Diba? Oh. Nagsalita po siya. Nag-motion ba yon mga karibin natin? Basta nagsalita siya at sinabi ni De Lima, ay ni Luestro, na hindi na yan i-accept. Bakit? Hindi naman daw siya membro ng Justice Committee. Pero inyo yan na. Grabe talaga. Kung baga, useless na ito. Direct to the point na kayo. I-impeach niya si BP Sara. Huwag na kayong hiring-hiring. Big what? Ano pang silbi na mag-hearing pa kayo kung hindi niya man ninyo papagsalitain yung ibang congressman, no? Patungkol po diyan sa hearing na 'yan. Ba nakakahiya po mga kababayan, no? Anyway, ano pong inyong opinion diyan? Eto, bago po natin i-play yung video, gusto ko lang pong pasadahan kasi yan, no? Naiinis ako sa pagmumukhang ito mga kababayan Ano pong sabi niya? Sabi niya po ni Luestro dito, no? Bakit significant ba na magkamali lang sa painting? Aba, significant po yun para sa amin. Pero ito pang sabi niya, meron tayong tinatawag na acceptable inconsistencies. Ayan, nabubulol ako dito Acceptable inconsistencies, sabi niya. Teka lang, mga kaubayan. Mag-i-impeach kayo ng isang pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng ating bansa based on acceptable inconsistencies. Ibig sabihin, kahit nagsisinungaling na yung witness ninyo, okay lang yan? Ha? Dahil may tinatawag naman pala kayong acceptable inconsistencies. Ano yan?
inconsistencies. Yan mga kaubayan. Nakakahiya masyado. Diba? Nakakahiya naman. Oh. Ibig sabihin, pwede kang tumistigo kahit hindi ka consistent sa mga sinasabi mo. Kahit nagsisinungaling ka lang, okay lang. Ano kayo? Sa bagay, hindi naman kayo korte. Ha? Hindi naman kayo ang magde-decide. Kaya tapusin nyo na yan. Nakakainis lang, di ba? Anyway, ay nako, ito po, magbasahin lang po natin yung ilan po sa naging komento dito. Sabi po dito ni Sabong Kalbayog. Oy, Sabong Kalbayog. Kababayan, magiging patas daw pero may pero. Okay? So, Madam Chair, are you now part of defense team ni Ab Madriaga? Birds with the same feather flock together talaga. So, ito rin napansin natin, no, mga kaubayan. Bakit itong Justice Committee ay mukhang nagiging abogado ni Madriaga, nagiging presenter ng mga evidence, no? I mean, sila pa nga ang nangangalap ng ebidensya. Okay? Para kay Madriaga, para kay Trillanes. Bakit ganon? Akala po ba namin, okay? Akala po ba namin sufficient in substance, sufficient in ground form? Pero bakit sila kayo pa na mga opisyal ng Justice Committee, ang para bagang nagkakalap ng ebidensya, to justify the claims of your complainant? Di ba bago yan naging complainant, mga kabayan, bago nabuo yung complaint na yan, meron na po silang ebidensya at yun dapat ang pinipresenta ninyo. Hindi yung mag-fishing expedition kayo kay BP Sara. Nakakahiya kayo masyado. Ano? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kabayan? Just comment down below. At eto, pasadahan na po natin yung video. Pasok. Magandang araw mga kababayan. Naku po, nantitindi ng mga issue ngayon dahil talaga nga ng mga nagkakaroon na di umano ng civil war sa loob ng administrasyon. Di ba, Marcos? Nako. Mga kababayan, mukhang hindi na maitatago ang bitak sa loob ng administrasyon kapag ang mga nasa poder mismo ang nagbabanggaan. Malinaw na may nabubulok na sa loob. Nako, ang banggaan umano nila Remulla at Romualdez, pwedeng hindi lang ito simpleng issue ng ego o impluensya. Baka ito na ang hudyat ng unti-unti nang gumuguho ang administrasyon ni Marcos mula sariling nilang bakuran. Naku po, kaya ang tanong mga kababayan, may civil war na ba sa loob ng kapangyarihan? May naglalaglaga na ba? At ito na ba ang simula ng pagbagsak nila? Panoorin nyo to hanggang dulo dahil baka itong sigalot na ito ang magbubukas ng mas malaki pang baho na pilit nilang tinatago sa taong bayan. Yon. Ito na nga po, pag-usapan na natin yung banggaan na nangyayari ho dito sa Kamara. Kasi ngayong araw na ito, tila pinipili tanungin si Ombudsman na Remulla tungkol doon sa sinasabing nagpaalam pero hindi siya pumapayag. Ano ba talaga ang tunay? Umuurong na ba ang bayag nito ni Remulla at ayaw sagutin ng media? Tingnan natin kasi minsan, ito si Remulla, tapang-tapangan nitong animal na to. Akala mo kung sinong pagmamayari ng Pilipinas, kanya di ba? Tapang-tapangan siya. Nakaharap din siya ng isang malaking dambuhalang damunyo na si Tamba. Ayan, away sila ngayon. Tingnan natin kung makakaano. Kasi kanina, tinanong ng mga media, ay abay, mukhang naninindigan si Remulla at sinasabi niyang, hindi, it is what it is. It is kamatis, patis. Mga ganun-ganun siya Ano kaya ang ibig sabihin nito ni Remulla? Tingnan natin to. Ayan, it is what it is. Yan, may ganyan siya. Wait lang, ulitin natin. Hindi ko nakita yun Lakihan na natin. Okay. Pasok. No comment ako. No comment ako. It is what it is. Ipis kinamatis. Himala mga karibin natin himala po itong si Remulla. Umiiwas sa media, di ba? Bakit kaya mga kaubayan? Pero ito, kung ang pag-uusapan po dyan ay Duterte, talagang haharapin po yan ni Remulla. Dahil nga pong pinag-uusapan dahil si Romualdez, ayan, no comments muna tayo dyan mga kaubayan. So meaning mga karibin natin, may pagmamahal pa rin yan parang love story ito May pagmamahal pa rin po si Remulla dito kay Romualdez kahit papano mga kaubayan. Kahit tinuligsa niya yung paglabas ng bansa ni Romualdez, but still
Rimulya, mayroon pa rin siyang nararamdaman kay Romualdez, di ba? Sabi niya, sinasabi ko sa'yo, hindi kami papayag. Kala ko sasayaw na eh. O kaya kakanta na, sinasabi ko sa'yo. O gaganon-ganon na sila mo. Ano kaya ito? Ba't yan? Ano yung ibig niya sabihin nito? Sinasabi ko sa'yo, hindi kami papayag. Oh. Sure ka ba dyan? Baka nakalipad na yan. Wala pa kami dyan eh. Wala pa kami dyan. Ano masabi niyo sa mga sinabi Hindi pa namin ni nakikita sa akin ko. ni VP Sara kanina? Wala akong masasabi. Iput, Hindi ko familiar sa ano. Sa alin yun. Thank you, sir. uy, kayong mga reporter, wag nyo namang habulin si Rimulya, mga kaubayan, no? Wag nyo namang habulin yan. May ano yan eh, baka matuluyan yan, mga karibin natin. Teka lang, dito na yun. Saan na ba yun? Sinasabing kartel sila. So, ano yan? El Familia. Gumaganong-ganon yung mga yun eh. Siyempre, kapamilya pa rin ni Romualdez si Marcos eh. Baka nagbabanggaan sila ng kapangyarihan, ng power nila sa isa't isa, di ba? Di ba? Yun ang ano eh. Mukhang matindi itong nangyayari na to. Ito. Panoorin natin itong mga komento ng mga political analyst. Napaka-importante kasi na maunawaan natin itong ano eh. Itong mga political analyst na nagbabanggit tungkol dito sa ano, pag-amin ni Romualdez. Nasag ng. Wait, chatamate. Hindi pala, ito pa. Ito muna, yung tagalabas muna ang ano natin. Kasi importante na marinig natin yung, yan. Ito. Dear Assistant Professor ng Department of Political Ito muna, Science para mas ano. Ateneo de Manila University. Ano ba kala ko about squirrel yung pag-uusapan, Camille? Professor, magandang umaga po sa inyo. Ay, magandang umaga po. Ay, Prof, anong take mo dito sa video statement ni former Speaker Martin Romualdez? Sabi namin ni Doris, may mga idea na parang, naku, laglagan na. Yun na nga. Oo, admin Nako, versus the former laglagan. Speaker. Mukhang hindi na allies yung magpipinsan. Oo. Unang-una, baka pwede ko sabihin na bakit ngayon lang siya lumabas, no? Yun. Bakit ngayon lang? So, yun yung unang-una kong punto doon. Tapos, Dahil yan ang iyong punto, kailangan nating kantahan niya ng, importante kasi yan mga kababayan. Bakit di ba? ngayon ka lang? Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon ka lang lumabas sa mundo? Wala nang pera. Uy, naku po Romualdez, wala nang pera. Anyari? parang ang Yan mga karibin natin. Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon ka lang lumabas? Diba? Anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong opinion dyan, mga kaubayan? Just comment down below. At syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tumpuyan. Maraming salamat po. Yan, nabubulol tayo dun sa inconsistent. Hanggang ngayon, dadala pa natin yung pagkabulol, no?